yung araw, no? Yes. Medyo masipag tayo ngayong araw na ito. Matapos natin i-cover ang pangalawang araw ng confirmation charges ni Tatay Digong na wala namang kasaysay-saysay itong araw na ito, no? E narito naman tayo para i-discuss yung isang napakalaking pangyayari sa Pilipinas. Sa tingin ko, makaka-apekto rin sa kaso ni Tatay Digong dito sa ICC. Dahil 18 basurero ni Zaldico ang lumantad. At inisa-isa kung anong mga ginawa nila na pinag-uutos ni Zaldico na may kinalaman unang-una sa ICC. At syempre, pagdi-deliver na hanggang 805 billion pesos. Ano ba yan? Sa bahay ni Bangag. Lilipat ako ng bahay dito sa Osuna dahil hindi ko babayaran itong bahay na ito. Kukuha ako ng maliit. Ang aking babayarang bahay 500 euros. Tapos sila 805 billion ang pinamudmod kung kani-kanito, no? Yes, folks. Kaya nga sabi ko nga, nung napanood ko to, yung 18 Marines na kung saan siniwalat nila na talagang nag-deliver sila ng pera sa bahay ni Bangag, ay nakakagalit dahil samantalang kayo, hirap na hirap, yung taong bayan na nakikinig sa atin ngayon. Imagine nyo, not only 805, baka abot pa ng trilyon, ano? Oo, dyan nang gagaling yan doon sa mga flood control projects, iba't iba pang infrastructure project. Meron pang mga pera na nanggaling sa bahay di umano ni Secretary of Agriculture. So ito yung sinasabi ni Zaldico na meron talagang pinagkakitaan sa pagkain na hindi niya maatim dahil pati ba naman yung kakainin ng taong bayan pinagkakitaan. Meron din pinagkakitaan siguro sa confidential fund, no? Dahil nung minsan minabanggit na testimonya na 500 million ang kinita nila sa 500 funds. Samantalang yung 125 million ni Inday Sara, hindi nila makalimut-kalimutan. Yung pinag-uusapan po ngayon, hindi na 100 billion man lang, no? Dahil dati 100 billion of insertions ang sinabi ni Zaldico. Ngayon, 805 billion ang diniliver kung kani-kanino. That's true. Pero simulan natin ang talakayan dun sa pinaka-importante. Kasi ngayon, nagaganap ang confirmation of charges dito kay Tatay Digong. At bakit importante ito, partner, ha? Kasi unang-una, yung pagkakalap ng ebidensya, yan ay nakadepende sa kooperasyon ng Estado sa ICC. Bakit kinakailangan Estado ang makipag-cooperate? Kasi ang ICC binuo para sa katarungan, sa international justice. Hindi yan binuo para maging instrumento na o maging sandata ang ICC laban sa mga kalaban. Yes. Pero partner, ikaw na magsabi, siguro basahin mo sa kanilang affidavit. Ano ang ginawa nila dito sa mga taga-ICC? Ayan, no? Ito na po yung sinumpaang salaysay kasi alam mo naman kami ni partner, hindi po pwedeng walang papel. Sabihin natin kung anong ginawa nila dito sa mga taga-ICC. Pero spokes, kung matatandaan mo, pinag-usapan na natin to. Yung tungkol sa pagpasok ng mga ICC investigators at nakipagsabuatan kay Trillanes at dito sa Bangag administration. At may nagtimbre din sa atin, like a week ago, na lalabas itong mga Marines na ito. At sasabihin talaga nila yung totoo na nag-deliver sila ng pera sa Bangag na presidente. Pero hirap talaga ng ating mga buhay, no? Yung ating mga confidential sources, hindi natin po pwedeng sunugin. Kaya talagang we are true to our promise na hindi magsasalita until maisa publiko ang kanilang mga sinumpaang salaysay. Now it is out. 18 mga Marines na dating mga security at executive assistants ni Zaldico ay gumawa ng nagkakaisang affidavit, joint affidavit na kung ano mga ginawa nila para sa mga taga-ICC at kung kani-kanino sila nag-deliver ng pera na hanggang 805 million. Yes. So ngayon, mga spokes, pinapakita natin dito ang pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 na mga sundalo. So sila Bernard Tube, Roosbert Waupan, Benny Bolotante, Boduan, Rodante Orbilio, Rainy Boy O. Julian, Christopher Esquivel, George Villalon, Romeo Romel, Bobares, Gil Navidad, Anselmo Taberdo, Joey G. Cardiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder, Bernard Gumban, si Crisani Dado, Fidel Corpus, at si Walter Manalansan. So mga kababayan,
Nakasulat dito ang kanilang pahayag. Number 1, ang sinasabi niya dito, dito tayo, no? Tatalo na tayo dito. Mga naging empleyado ni dating Congressman Zaldico. Okay. Ayan, basahin mo number 1. Tapos, sila yung nagtrabaho kay Zaldico bilang personal assistant, security consultant, at ito ay nagtrabaho sila until dalawa, no? Yung iba until Disyembre ng 2025, kung saan nawala na nga si Zaldico. Yung iba naman ay until later on pa, no? But ganun pa man, folks, ipinapakita nila dito sa kanilang press conference kagabi sa Pilipinas yung mga ebidensya kung paano nila inihahanda, katulad ditong pinapakita natin dito sa YouTube channel natin, yung talagang bulto-bultong pera. Ang nakalagay dito, 50 to 70 million pesos. Pag malaki, maleta. Pag medium, ilan ang laman? 30 to 40. 30 to 40 million. At kapag maliit, ito ay 15 to 25 million. 15 to 25 million. Meron din mga paper bags, no, para dun sa mga chipipay, no? Yeah. Mga 10 to 15 million. 10 to 15 million. At meron pang maliit siguro para mga para sa kongresista yon, no, na mga chipipay. Yes, yes, kasi yes. happy na sila sa 10 million. Okay, so eto, pinapakita dito yung kung paano nila dineliver. For sure, may mga dates dito. Ayan, no, paano nila piniprepare ang pera ng, ang perang papunta kay Bangag. Ayan, makikita nyo, Kasama yan, kabahagi po yan ng affidavit nila mismo. Ayan. Ang unang-unang sinabi nila, pinatutuhanan nila yung sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee na nag-deliver sila ng pera. No? Nag-deliver sila ng pera sa Nara Street, sa 41 Nara Street. 41 Nara Street. Nag-deliver sila dun sa clubhouse sa Manila Polo. Nag-deliver sila sa bahay ni Zaldico. At may ibang delivery pa sila doon mismo sa Aguado na nasa harapan lamang ng Malacanang. So pinatutunayan nila na yung sinabi ni Gutesa at meron pa silang larawan na nagpapakita na sa ilang delivery kasama nga nila si Gutesa. So yan ay corroboration ng 80 tao, 18 tao na nagsasabi na oo, nag-deliver kami ng pera para kay Zaldico. Yes. Kaya nga dapat dito palang, spokes, ano pa bang mga expose ang dapat natin ilabas? Nailabas na. Kitang-kita dito sa testimonya na pinirmahan, di ba? Sworn statement ito, di ba? Yes. Then pinakita yung mga pictures, yung mga paano nila pinrepair ang pera, at talagang nag-corroborate yung mga in-expose natin in the past dito ngayon sa testimonya ng mga sundalo. Eh sabi ko, ano pa ba ang kailangan ilabas ng taong bayan para paalisin si Bangag dyan sa kanyang pwesto dahil siya ang mastermind ng pagnanakaw? Itong 805 billion na diniliver nila, ito'y patunay na magnanakaw sila. At pangalawa, ito patunaw kung sino ang mga nakinabang sa pagnanakaw ni Bangag. At isa sa mga nakinabang dito, di umano, ay mga investigador ng ICC. At dahil dinidinig nga ngayon ng ICC, ano ba ang masama? Ano ba sinabi muna ng mga sundalo na ginawa nila sa mga ICC investigators? Ikaw magdetalye. Well, ang sinabi ng mga sundalo na sila ay naging escort, parang naging escort, taga-sundo, taga-hatid. Diba? Sila rin na nagbigay ng pera ng 2 maleta, total of 2 million. US dollars kay Sani Trillanes. Para ang intensyon niya na ibigay doon sa mga ICC investigators. Bukod pa dyan, hatid sundo sila sa iba't ibang tirahan nito mga ICC investigators na hindi naman binabayaran ng gobyerno ng Pilipinas, kundi binabayaran ni Zaldico. Now, dyan natin tutukan po natin yan. May sinabi na si Kaufman tungkol dyan na meron silang recording na merong isang nagyayabang na siya talagang silent na gumagalaw para kay Tatay Digong, para nga makulong si Tatay Digong sa Hague, no? Gumagalaw para kay Marcos Jr. Ang mali po dito na ang nagbabayad ng lahat ng gastos ng mga investigador, ang sumasama sa mga investigador para makapagkita sa mga witnesses na inisa-isa ni Trillanes, no? Hindi naman gobyerno. Ang mali dito is yung ICC umaasa sa kooperasyon ng Estado. Bakit kooperasyon ng Estado? Kasi nga, ang kanilang pakay ay magbigay ng katarungan, international justice. Kapag hindi Estado nakipag-cooperate at mga politiko, lalong-lalo na ang iniimbestiga ay kalaban nila sa politika, nagpagamit sila bilang sandata na magamit laban sa kalaban sa politika. At yan nga nangyari. Dahil binayaran ng kalaban ng administrasyon si Zaldico
ang kanilang mga tinitirhan, ang kanilang mga transportasyon, ang kanilang seguridad, iba pang logistical requirement, at sinabi na may $2 million pa na ibinigay Trillanes na nakalaan para sa mga taga-ICC. And in fairness, di natin alam kung nakarating yun doon. Pero yun, side issue na yun. Ang totoong issue is bakit lahat ng in-interview nilang mga witnesses ay nanggaling doon sa kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes. So walang kooperasyon. So in effect, itong si Marcos Jr., nung nagsasabi siyang hindi kami makipagtulungan, parang may katotohanan doon kasi nakipagtulungan yung kanyang mga cronies. Kasama si Zaldico, kasama si Sir Romualdez talaga, kasama si Boying Remulla. Yes. Dahil yung ilang mga pagpupulong ng mga testigo ay ginanap pa sa bahay di umano ni Boying Remulla diyan sa Forbes Park, no? Ako feeling ko dahil si Zaldico ay nagsabi naman na gugurgurin siya ng pamilyang Bangag. Feeling ko si Zaldico ang susi nito kung bakit lumabas itong mga Marines na ito. Obvious naman yan. Alam mo, hindi ko alam kung anong damdamin ni Sara Duterte ngayon tungkol kay Zaldico, no? Kasi syempre maraming masakit ding sinabi si Zaldico laban sa kanya. Kasama na yung, ano yung tawag niya? Shemenet, no? Pero nagsalita si Zaldico kung anong alam niyang katotohanan at ngayon binigyan niya ng koroborasyon. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 18 koroborasyon, no? So yun po yung mali unang-una doon sa patakaran na mga kalaban ni Tatay Digong ang nagpondo sa investigasyon ng mga ICC investigators dito. Unang-una, hindi ako naniniwala, wala silang budget. So yung pagtanggap nila ng bayad para sa kanilang accommodation, corruption na yun. Kasi sigurado ko, ang hukuman, binigyan naman sila ng pambayad sa hotel. Bakit sila tumanggap ng bayad sa pribadong individual na kilalang kalaban ng taong inimbestiga nila? So talagang pumayag sila maging instrument sa data for gastos ng mga investigador, ang sumasama sa mga investigador para makapagkita sa mga witnesses na inisa-isa ni Trillanes, no? Hindi naman gobyerno. Ang mali dito is yung ICC umaasa sa kooperasyon ng Estado. Bakit kooperasyon ng Estado? Kasi nga, ang kanilang pakay ay magbigay ng katarungan, international justice. Kapag hindi Estado nakipag-cooperate at mga politiko, lalong-lalo na ang iniimbestiga ay kalaban nila sa politika, nagpagamit sila bilang sandata na magamit laban sa kalaban sa politika. At yan nga nangyari. Dahil binayaran ng kalaban ng administrasyon si Zaldico ang kanilang mga tinitirhan, ang kanilang mga transportasyon, ang kanilang seguridad, iba pang logistical requirement, at sinabi na may $2 million pa na ibinigay Trillanes na nakalaan para sa mga taga-ICC. And in fairness, di natin alam kung nakarating yun doon. Pero yun, side issue na yun. Ang totoong issue is bakit lahat ng in-interview nilang mga witnesses ay nanggaling doon sa kalaban ni Tatay Digong na si Trillanes. So walang kooperasyon. So in effect, itong si Marcos Jr., nung nagsasabi siyang hindi kami makipagtulungan, parang may katotohanan doon kasi nakipagtulungan yung kanyang mga cronies. Kasama si Zaldico, kasama si Sir Romualdez talaga, kasama si Boying Remulla. Yes. Dahil yung ilang mga pagpupulong ng mga testigo ay ginanap pa sa bahay di umano ni Boying Remulla diyan sa Forbes Park, no? Ako feeling ko dahil si Zaldico ay nagsabi naman na gugurgurin siya ng pamilyang Bangag. Feeling ko si Zaldico ang susi nito kung bakit lumabas itong mga Marines na ito. Obvious naman yan. Alam mo, hindi ko alam kung anong damdamin ni Sara Duterte ngayon tungkol kay Zaldico, no? Kasi syempre maraming masakit ding sinabi si Zaldico laban sa kanya. Kasama na yung, ano yung tawag niya? Shemenet, no? Pero nagsalita si Zaldico kung anong alam niyang katotohanan at ngayon binigyan niya ng koroborasyon. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 18 koroborasyon, no? So yun po yung mali unang-una doon sa patakaran na mga kalaban ni Tatay Digong ang nagpondo sa investigasyon ng mga ICC investigators dito. Unang-una, hindi ako naniniwala, wala silang budget. So yung pagtanggap nila ng bayad para sa kanilang accommodation, corruption na yun. Kasi sigurado ko, ang hukuman, binigyan naman sila ng pambayad sa hotel. Bakit sila tumanggap ng bayad sa pribadong individual na kilalang kalaban ng taong inimbestiga nila? So talagang pumayag sila maging instrument sa data for persecution ng kalaban ng administrasyon na Marcos.
At kaya siguro sinasabi ni Bangag, hindi ako nagsisinungaling, hindi ako napagtulungan. Kasi unofficial yung pagtutulungan. Ang Philippine State hindi talaga nakipagtulungan. Lahat ng ginawa nila unofficial, which makes it even worse. Dahil, kaya naman kinakailangan Estado makipagtulungan dahil pag meron silang nalalaman na ebidensya magpapatunay ng hindi pagkakasala ng taong iniimbestigahan, yung tinatawag na exculpatory evidence, dapat yan ay pinagbibigay alam sa pre-trial chamber na nagmamasid doon sa investigasyon ng prosecutor. Yeah. So sinabi ni Attorney yung nag-lawyers nitong 18 Marines, anong pangalan ng attorney niya? Si Baligod. Baligod. Sabi ni Attorney Baligod, ifo-forward daw niya itong mga ebidensya patungkol dito sa mga ICC investigators sa bawat embahada ng iba't ibang bansa para makita nila na yung mga itong ICC ay talagang walang kredibilidad. Sa akin naman, let's give the ICC the benefit of the doubt. Kapag pinakita naman niya itong ebidensyang ito, kasi naalala mo yung ICC prosecutor na talagang nag-abogado sa mga biktima at talagang nag-file ng kaso laban kay Tatay Digong, ngayon suspendito dahil siya ay manyak, di umano. Yes. Hindi pa naman napapatunayan. So in fairness to them, kapag lumabas naman ito na posibleng naging korap ang mga investigators, meron din silang hakbang na gagawin kasama na hindi pagtanggap sa mga ebidensya na nakalap nila dahil sa korupsyon. At saka syempre, hindi natin alam kung ano pa yung ebidensya na alam nila na dapat magpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong na kanilang tinanggap. Ulitin ko mas hindi na sila tumanggap ng actual pera. Pero ang sabi naman ng mga security, may 2 million na linaan para sa kanila. No? Kaya lang, di natin mapapatunayan. Kung binigay talaga ni Trillanes yan, ikaw ba naniniwala kang bibigay ni Trillanes yun? Baka kaunti. For sure may binigay yan. Hindi naman papayag ang mga ICC investigators na wala silang mapapala. Well, ang punto, whether na tinanggap yan, yun nga, bakit sila tumanggap ng libreng tirahan? Yeah. Bakit sila tumanggap ng hatid-hatid? Bakit sila tinanggap ng shopping money? May budget sila Para nga, ang dahilan kaya sila binibigyan ng budget para sila maging independent. At hindi magpapagamit bilang sandata laban sa mga kalaban ng mga politiko, no? Na ngayon, obvious na yung buong investigasyon pininance ng kalaban ni Tatay Digong at nagtataka pa kayo kung bakit ngayon nakakulong dahil nga kinidnap pa ng mga Marcos mismo si Tatay Digong. Kaya nga, Spokes, yung nangyayari ngayon sa confirmation of charges, actually nakakawalang gana kasi alam naman natin na talagang ang intention niyan manatili si PRRD sa loob na hindi na nila palalabasin. Kaya nga panawagan ko sa taong bayan na dapat etong malaking issue na binanggit ng mga 18 Marines na 805 billion pesos na dideliver kay Bangag, ito dapat grounds na to para mawala si Marcos sa kanyang pwesto. Ano pa ginagawa ng taong bayan? Pag hindi pa kayo lumabas dyan, ito na, dokumentado. Hindi lang pala 100 billion, hindi lang 25% of 100 billion. Yes. 805 billion. Halos 1 trilyon. Kinurakot ng isang bangag na presidente. Yun nga Ano pa ba? Ano pang mga expose? Yung iba kasi, may mga may mga nakakarating sa atin na information, o kailangan meron pang trigger point na isang word akong iniisip. 'Di ba na gising sa diwa ng taong bayan para kumilos para tanggalin ng isang magnanakaw. 'Di ba? Ano pa ginagawa nila? Sabi ko dapat si Marcos tanggalin na kasi habang naghihiring-hiring dyan sa ICC, patuloy ang pagnanakaw at pag-deliver for sure ng pera ng bayan kay Bangag. At saka sa dami ng tumistigo, alam nila po pwede silang makulong kung sila yung nagsisinungaling. Yes. Maniniwala ka. Para ba ganyang napakadaming tumistigo laban kay Leila de Lima? Kahit miski siya inabsuto na kanyang estudyante, walang naniniwala na wala siyang kababalagahang ginawa. Kasi napakadaming tumistigo sa kanya at napakadami ng mga tumistigo sa kanya na namatay na lang sa loob ng namatay na. Naalala ko yun. Oo. Kaya dapat sabi nga, itong mga sundalo, I think, hudyat na ito, na yung mga sundalo natin, yung mga pulis na magising kayo, ipagtanggol nyo yung taong bayan. 805 billion pesos. Dineliver lang sa bahay ng mga Bangag na Marcos ng Araneta. Tapos kayo hirap na hirap. Saan dineliver? Doon sa bahay sa Nara. Doon sa Polo. Sa Paway. Oo, sa Paway. Pinuntahan at natulog pa sila ron. Oo, natulog. Napakain-kain pa tayo. Ikaw talaga. Oo, napabona tayo. Kasi rally yun doon
sa Ilocos Norte, alam ka naman, hindi tayo kumain, magugutom tayo doon. Siyempre, kumain tayo doon, tayo pinakain sa kanilang paway, no? Na binawi pala ng Korte Suprema sa kanila. Wala pa sila pag-aari nyo, buti nga. Nila, lahat sa kontrolado nila. Ngayon dapat ibalik. Hoy, kanina ha? Kanina, ang sabi ko, bagamat walang saysay nangyari kanina, dahil yung sinasabi nilang systematic na pagpatay sa sibilyan ay hindi naman dineklara ng Korte Suprema as unconstitutional na nakarating yan sa Philippine Supreme Court. Ang isang pinaniwalaan ko, tama ang sinasabi ng abogadong biktima. Ang naging biktima lang ay mga mahihirap. Bakit ko sinasabi yun? Kasi yung pag-amin ni Mangga Aimee na lumuhod siya para wag diskitahan at itokhang ang Marcos Jr. So tama po yun. Mali yun na mahirap lang ang na-target. Dapat tinarget si Bangag. Kita mo ngayon. Dahil hindi siya tinarget, narito ngayon tayo sa impyerno sa ilalim ng administrasyon ni Bangag. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kung hindi pa naman huli, kung kikilos ang taong bayan, ano ba ang pwedeng makapagpatanggal sa isang addict? Yung addict, sige. Kasi sabi nila, okay lang daw yung nag-a-addict, basta napapatakbo ng mabuti ang bayan. Paano napapatakbo? Tignan mo, itsura ng bayan natin. Pero yung pagnanakaw, yung ninanakaw, yung pera na dapat sa education, na dapat sa healthcare, nasa bahay lang sa Paway at sa para hindi lumangoy sa tubig baha. Nandun pa sa bahay ng Forbes Park. At siyempre, may mga ilan ring mga dinawit na mga politiko na pinagdeliberahan din, no? Si Kimbo. Kaya naman pala grabe-grabe ang iyong mga bags at tahimik ang kanyang asawa na dilaw. Bagay, si Kimbo naman dilaw. Kaya ngayon, alam na natin bakit sila nakipagsabuatan. Ang dami palang basurang ang daming basura, ang daming maleta. Kaya ang daming bahay na rin nila. Nakakalungkot. Kaya dapat mabawi lahat yan. Yung mga pinundar nila galing sa mga basurang yan, galing sa mga maletang yan, dapat mabawi at dapat nga, spokes, lagi ko itong sinasabi, pero syempre, dahil ikaw abogado, ako naman ay gusto ko lang naman sabihin kasi gigil ako, kung pwede lang retroactive ang bitay pag nagkaroon ng well, diba? Wala tayong sasabihin ngayon na po pwede nilang libelous dahil ito ay sinumpaang sa public document. O sino pa yung ibang mga nakinaban na pinagdeliberahan? Siyempre, bukod kay Bangag, si First Lady, may special mention. Meron talagang delivery na siya mismo tumanggap. Siya tumanggap. Kita mo? Si Chairman George Garcia. Kasama. Ngayon, alam niyo na kung bakit sinasabi ko na bagamat talagang iboboto ng taong bayan si Inday Sara, pag di natanggal ang mga Marcos, baka hindi umupo si Presidente as President si Inday Sara. Ano ang dahilan? Bakit binigyan ng bagbag na pera itong si Greg Garcia? Greg Garcia, hindi pala. Si Chairman Garcia ng COMELEC. I stand corrected. Hindi Greg Garcia, kundi Chairman Garcia ng COMELEC. Si George Garcia ng COMELEC. Sino pa yung mga nabanggit? Cheese Escudero. Nako, siyempre. Ang dami binabanggit. At saka Loren Legarda, yung nanay mismo ni Leviste, ni Leandro Leviste. Pero alam mo, sabi naman ni Leandro Leviste, siniwalat niya yung Cabral Files, miski alam niya, yung pangalang ng nanay niya ay naroon din. Sinabi niya yun. Hanga naman tayo kay Leandro Leviste, no? At tingin ko naman, accepted na natin yan. Sa tagal-tagal na nandiyan si Loren Legarda, posible namang di rin siya, nakinabang, But anyway, ito, mahirap itong pasinungalingan. Mahirap pasinungalingan. Dahil meron talaga nag-deliver sa kanya, no? At tumatayong testigo ngayon na nag-deliver sila ng pera, no? Sino pa ba mga pinagsabihan doon na nag-deliver? Kakaunti no? Talagang si Martin Romualdez, si Martin Romualdez na nakatutok. Bangag, Marcos Jr., si Liz Araneta, George Garcia, mga taga-ICC, yung perang binigay kay Trillanes na 2 million, at ano pa ba? Ang sabi, kita mo dito kompleto, talagang kompleto. Mga kita larawan, dito ay may mga larawan. Pinagsakyan ng mga maleta. Diba? Ito si Darin na bagay. Ito pala yung maraming mga miyembro, yung miyembro ng Quad Committee, na habang ako ay talagang inaapi nila, ang delivery pala doon ay magkano dinideliver nila? Sabi dito, palagi naming nakita pag nakausap sila ni Zaldico. Nagde-deliver kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 or Unit 9 ng Polo Club Townhouse. Kita mo itong mga Abante. Abante. Kaya naman pala. Dandararan. Ganito tayo.
Dan-dararan, all of shame. Dan-dan-dan, Abante! Dan-dararan, Adyong! Alvarez! Dan-daran, Jojo Ang! Dan-daran, Baronda! Dan-daran, Barbers! Dan-daran, Bernos! Rosas! Dan-daran, Castro! Dan-daran, Chua! Dan-daran, Dalipe! Dan-dan, Okay, De Lima! Dan-daran, My God, Dan Fernandez! Hubadero, Mga Dan-daran, Dan-dan, Garin, Janet, Don Gonzales, Jay Common, Luistro, Jerville, Manuel, Raul Manuel, Sandro Marcos, Paulo Ortega, Paduano, Joseph, Stella Kimbo, Martin Romualdez, JG Suarez, Erwin Tulfo. Kita mo Gumraduate na anong mga... commonality? Sila yung Grabe. mga babangis na nang-aapi sa amin sa WAD committee. Yeah. Yung pala, bayaran talaga Bayaran. sila. Malinaw po yan, hindi po yan base sa haka-haka. Bagamat ako naman, sinibahin talaga ako naman kasama ko sa Kamara del Representante. In fact, sabihin ko sa iyo, ito Okay. revelasyon ito. Oh. Kasi malapit kami doon sa kapatid nung namatay na congressman na talagang pinag-initan din ako. Ano pangalan yun? Taga Antipolo. Oh, Antipolo. Sino nga ba yun? Ba't wala doon ang pangalan niya? Siguradong dapat nabigyan yun. Nandoon yun. Teka. Hindi, Anyway. meron kasi natatakpan dito Oo nga, kaya hindi tinakpan. makita. Baka kasi, sa slide. baka siya yun dahil pumanaw na. Baka Kasi hindi na bumana. niya madidepensa ng sarili niya. Na Ganun pumanaw. ba? Buti na lang, hindi ko nabanggit ang pangalan. Pero malapit kami doon sa kapatid. Kaya syempre, nasabi kami, bakit kami ginaganyan ngayon? Alam mo, sabi niya talaga, wala utos ng mga nasa taas. Kaya ginipit, hindi lang ako, pati misis ko ginipit, no? Kita mo naman yan, kung di ka makuha, talaga kukunin ka sa pamamagitan ng iyong mga mahal sa buhay. Aba, linis na pa nila yung mga sasakyan. Sasakyan, At talagang makapaniwala, mga magagarang mga Kompleto. katawan, Sequoia, Grandia, pati mga plate number, Kompleto. Lexus, Hilux, Grandia, Fortuner, Innova, Zaldico, matapos ang lahat, penge, ang dami niyan, hindi mo nagagamitin dahil wala ka na i-deliver na basura. Paggamit naman dyan, ako'y makatikim ng isang magandang sasakyan. Spokes, makikita mo dito no na talagang nag-corroborate yung mga information. Hindi naman pwede mag-invento ka lang ng plate numbers, di ba? Oo, Or ng kotse. So, At saka yung mga lugar, ayan, basahin natin. Ito. Bilang security escort sa mga executive offices at tagabuhat ng mga pera na dinala namin sa iba't ibang bahay o lugar tulad halimbawa ng mga sumusunod. Ikaw na. Basahin mo. Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Pag-aari ni Tambalaslos. Number 42, McKinley Road, Bahay North ni Forbes Park. Tambalaslas. Number 14, Nara Street, Bahay South ni Forbes Park. Satanas. Yes, Bangag. Number 30, Tamarin Street, South Forbes Park. Number 41, Nara Street. Yan yung binili nila para imbakan ng pera. Green Hills San Juan, Midas Hotel. Ayan, At saka siyempre, meron pang Valley Verde 6 Grabe, kung saan dinideliver kay Zaldico gaya ng riniremit ng pera ng isang congressman, Garjola. Now, si Garjola, yan yung sinasabi ni Libison talagang unang-unang nakinabang sa flood control funds. No? Ayan, no? Pinapakita dito, grabe yung mga ebidensya, folks. Kung mapapansin mo, talagang dokumentado, no? Ito, pinakita dito, katulad dito, anong sinasabi dito? Ayan, no? Basahin natin. Ano yung eroplanong yan? Tignan natin, ha? Buong panahon ng aming pagtatrabaho, basahin mo. Sa buong panahon na aming pagtatrabaho kay Zaldico ay kuhanan namin ng larawan o video ang ilan sa mga pag-escort ng mga pera na pinapadeliver niya sa iba't ibang opisyal ng gobyerno katulad ng mga nauna na naming nasalaysay. Marami din siyang pinadalhan ng maraming pera sa mga lugar, sa mga taga-media. Oh my God. Ang ilan